At ang pag-uusapan nga natin ngayong araw na ito, itong pagpalag nga ng abogado ng mga di umano ay biktima ng EJK. Ayan ho. Anak ng teting naman. First move pa lang yan ng depensa ni ng lawyer ni Pangulong Duterte, yung identification, pumapalag na kayo. Ginusto nyo yan eh. Gusto nyo na doon sa ibang bansa litisin yung kaso na yan, hindi dito sa ating bansa. Di ba? Sino ba may gusto niya na doon litisin sa ibang bansa yung kaso na yan ay sinampa kay Pangulong Duterte diyan sa war on drugs ni Duterte? Ayan, tapos rereklamo kayo ngayon. Ayan. Pakinggan natin itong balita na ito, guys, ha. Pumalag ang isa sa mga abogado ng mga biktima ng drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng hiling na defense team nito na hingan ng ID o pasaporte ang mga biktimang nais lumuhok sa pagdinig sa International Criminal Court. Ayon sa kampo ni Duterte, layunin nitong matiyak ang pagkakakilanlan ng mga biktima. Correct. At masiguradong hindi sila peke. Pero giit ni Attorney Joel Butuyan, patunay lang ito na hindi batid ng depensa ang sistema sa Pilipinas kung saan maraming biktima ng karahasan ang walang sapat na dokumento. Kayo ang yan ang gusto ng ibang tao. Yan ang gusto ng nagpakulong. Yan ang gusto ng nagpasurrender kay Pangulong Duterte na dalhin siya dyan sa Hague, Netherlands. Ngayon, di problema nyo na yan. Gawa ninyo ng paraan kung ano ang magagawa ninyong paraan. Bakit pa kailangang ibatid pa ng defense lawyer ni Pangulong Duterte kung ano ang sistema dito sa bansa? Kung dito nyo nilitis yan sa sarili nating bansa, sa sarili nating korte, di batid natin kung ano ang depensa dito. Diba? Yan ang kagustuhan na nagpadakip Yan ang kagustuhan ng mga ilang mga tao na nagpasurrender doon sa kay Pangulong Duterte diyan sa ICC. Di gawan nyo ng paraan. Hingan nyo ng tulong yung mga tao nagpakulong sa kanya diyan sa ICC. Diba? Yan ang gusto nyo tas ngayon papalag-palag kayo. Ulitin natin sinasabi ni ni Attorney Conte doon sa passport naman, balikan natin ito, guys. Hindi makatao. Parang wala namang puso itong sina Attorney Kaufman at kumbaga lutang dun sa sitwasyon sa Pilipinas. Parang hindi niya nga kilala kung sino yung mga mag-a-apply na biktima. Tandaan natin na sa loob ng Pilipinas, kilala natin na ang mga biktima yung mahihirap. Sabi nga namin, hindi naman to naging war on drugs, kundi massacre of the poor. At ang passport, sa totoo lang, para lang sa mayaman yan Kasi, ambot lang. Kailangan mo ng passport para makalipad ng ibang bansa. Alam nyo, Attorney Conte, ito lang masasabi ko, out of context, ang pagiging makatao sa isang legal battle. Ayan, ayon nga dito sa caption ng post na ito, Yan ang tinatawag na legal strategy. Dapat may confirmation ng identity daw ng mga victim. Mahirap na baka made in recto daw ang mga documents na i-present according dito sa nag-post ito. Ayan, naka-lay over dyan sa screen ninyo ng sinabi ng naka-post. Hay nako, basta dahil ginusto yan na nagpakulong kay Pangulong Duterte na dyan siya dalhin sa Hague, Netherlands, sa ICC, doon kayo humingi ng tulong doon sa nagpakulong na yan dyan kay Duterte at gawa nila ng paraan na babigyan kayo ng mga pasaporte or national ID. Di ba ganun lang yun So ngayon, yan ang tinatawag, ayon dito sa nag-post nitong video na ito na yan ay legal strategy ng defense lawyer ni Pangulong Duterte. Ayan. Kung first move pa nga lang yan ng defense lawyer ng umaalma na kayo. How much more pa kung ando doon na. Alam niyo naman na magkaiba ang pagdinig sa ibang bansa sa international court kesa dito sa Pilipinas natin. Magkakaiba yan. Masyadong stricto, sa pagkakaalam ko, masyadong stricto sila doon pagdating sa mga ganyang bagay, sa mga identification, para talagang ma-prove nila na ito ay legitimate.
At yung sinasabi again ni Attorney Conte na ang pasaporte para lang sa pangmayaman. Aba, ito, pasaporte ko, ayan. So, mayaman ako sa lagay na yan dahil may passport ako. Oh, ulitin natin ha. Kay Attorney Conte ito nanggaling na sa totoo lang sabi niya ang pasaporte na yan ay para lang sa mayayaman. Para makapag-travel daw sa ibang bansa ayon sa kanya. Oh, ulitin natin ha. At ang passport, sa totoo lang, para lang sa mayaman yan eh. Kasi, kailangan mo ng passport para makalipad ng ibang bansa. Oh, sa'yo nang galing yan, Attorney Conte, ha? So, sinasabi, inaamin mo ba, Attorney Conte, na ikaw ay isang mayaman na tao dito sa Pilipinas dahil ikaw ay naka-acquire, nakakuha ng pasaporte? O, di ba? Yun lang yung tanong dun. O, kagaya ko ako, may passport ako. So, ikinukonsider ko ba na ako ay mayaman dahil sa passport na ito? O, di ba? Kalokohan naman yan. Legal strategy yan ng defense lawyer ni Pangulong Duterte. Eh kung umpisa pa nga lang, umaalma na kayo, puro kayo alma eh. Alma mater. Puro kayo alma ng alma eh. Ang gawin ninyo, gawa ninyo ng paraan kasi magkaiba ng korte itong pinag-uusapan, hindi na korte dito sa Pilipinas. Magkaiba ang sistema, magkaiba ang mentality ng paglilitis sa ibang bansa tsaka dito. And the mere fact na ginusto ng mga nagpakulong kay Duterte diyan sa Hague, Netherlands na doon siya dalhin sa ICC and then i-provide ng gobyerno ngayon kung ano ang mga dapat na mga pangangailangan nitong mga di umano ay biktima. Di ba? Ganun lang ho yung kasimple. Ginusto nyo yan na doon doon nyo sinampahan ng kaso doon nyo dinala So, gawa ninyo ng paraan. Imbis na mag-complain kayo, gawa ninyo ng paraan. Yan ang part ng abogado ng mga di umano ay biktima ng EJK. Sa parte naman ng abogado ni Pangulong Duterte, yan ang kanilang nire-request doon sa ICC. Wag na ninyo ikumpara yung patakaran dito sa Pilipinas tsaka sa ibang bansa. Kasi nga, the moment na ginusto ng mga individual na ito na ipakulong at madaliin na ipaaresto si Pangulong Duterte at dalhin siya sa Hague, Netherlands, you have to face the consequences kung ano ang i-request ng mga abogado ng dating Pangulo. Ayan. Hindi na ito yung kagaya dito sa atin na pagka nagsampa ka ng kaso, rally dito, rally doon, kailangan ito ganyan. Hindi na ho yun. Kayo ang may gusto niyan na doon siya dalhin, then provide the necessary documents. Ganun lang kasimple yun.